So dito tayo sa 1 John chapter 2, 18 to 27, no? 18 to 27. Unang Juan chapter 2 verse 18 to 27. Yan. Okay, basahin natin sa Tagalog. Sabi sa sulat ni Apostol Juan, "Munting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang 1 John 2:18. Ito. Warning concerning Antichrist. Yan. Sabi niya sa verse 18, "Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin ay magsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Hindi ko kayo sinulatan nang dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman at sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ang sino mang tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat pa ng pasimula. Kung manahan sa inyo yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak at sa Ama. At ito ang pangako kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi inyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kanya. Yan. Yan ang Tagalog, no? Sa English, basahin natin sa English. Sabi rito, "Children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore we know that it is the last hour. They went from us, but they were not of us. Or if they had been of us, they would have continued with us. But they went out
that it might become plain that they all are not of us. But you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. I write to you not because you do not know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth. Who is the liar but he who denies that Jesus is the Christ? That is the Antichrist, he who denies the Father and the Son. And no one denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also. Let what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father. And this is the promise that He has made to us, eternal life. I write these things to you about those who are trying to deceive you. But the anointing that you receive from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as His anointing teaches you about everything, it is true and is no lie. Just as it has taught you, abide in Him. Yan, no? So yan ay sulat ni Apostol Juan. At yan ay tinatawag na general epistle, no? Ibig sabihin, sulat para sa lahat. Wala siyang particular na sinusulatan dyan, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. So pag sinabing mga epistles o general epistles, yan ay mga sulat ng mga apostol para sa lahat ng mga mananampalataya, katulad ng sulat ni James, sulat ni Jude, sulat ni Peter, Peter 1, 1 Peter, 2 Peter, at yang tatlong sulat ni Juan, 1 John, 2 John, at 3 John. Yan ay tinatawag na general epistles o sulat pangkalahatan sa mga mananampalataya. Di katulad ng sulat ni Apostol Pablo, may particular, di ba? Sulat ni Apostol Pablo sa Corinto, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. So, sa mga sulat ni Pablo kay Timoteo, sulat ni Pablo kay Titus. So, doon pa lang makikita na ninyo, merong puntirya yung sulat. Kaya iyon ang magdi-describe kung anong klaseng sulat yung ginawa ni Apostol Pablo sa kapag pinag-aaralan nyo yung klase-klase ng panulat. So ito ay para sa lahat, even para sa atin, mga mananampalataya. So itong klaseng panulat ni Apostol Juan, mababasa nyo na rito, ito ay naglalaman o nagtataglay ng pagtuturo ng aral o pagtutuwid. Kasama na rin dyan yung pag-encourage, no? Para palakasin yung kanilang mga pananampalataya sa pag-uulit ng mga pangako ng Panginoon. Kasama na riyan yung mga pagtutuwid, pagsuway, pag-rebuke, kung may mga nagtuturo ng mali, itinutuwid. So yan ang mga katangian ng general epistles. Kaya dito sa inumpisa nating bersikulo sa verse 18, chapter 2 verse 18. Ito ay may titulo na pagwa-warning tungkol sa Antikristo. Yung Antikristo ay marami, no? Sa mga Antikristo. Sa English, sabi niya rito, children, ibig sabihin mga anak sa pananampalataya.
o mga naging anak niya sa mga pananampalataya. Sabi niya, "Children, it is the last hour." Ito na yung huling mga sandali o huling mga oras. Ito ay sa kalendaryo ng Panginoon, no? Hindi yung sa oras natin, kundi ito ay sa kalendaryo ng Panginoon. So ano yung tinutukoy dyan na mga huling sandali o huling oras? As you have heard that Antichrist is coming. So sa mga huling panahon, ay darating yung Antikristo. Singular, isang tao lang. Walang S. Ha? Pero ang sabi niya sa sumunod na salita, sinabi niya, "So now, even today," sabi niya, "so now, many antichrists have come." Maraming mga antikristos ang dumating. So magkaiba yun ha. Meron siyang binabanggit na single na antichrist na darating sa huling panahon. Pero meron na siyang tinuran ng mga maraming antikristo na dumating na. So now many antichrists have come, dumating na. Therefore, we know that it is the last hours. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang mga huling oras o huling sandali. So ang basihan ni Apostol Juan sa pagdating ng huling panahon o huling oras sa time clock ng Diyos ay ang pagdating ng Antikristo. Pero bago dumating yung Antikristo, darating muna ang maraming mga Antikristo. Many Antichrists. At inulit niya, kaya nalalaman natin na ito na yung huling panahon kasi ang dami ng Antikristo ang nagsidatingan. So unawain natin kung ano ibig sabihin ni Apostol Juan dyan na maraming Antikristo. Kasi ang tunay, iisa lang ang Antichrist. Pero ano baga ang binabanggit niya na Antikristos na marami? Ngayon sa verse 19, may binabanggit niyang kakaiba. Sabi niya, "They went out from us." Sila ay lumabas mula sa atin. Yung binabanggit niyang maraming Antikristo ay nagmula sa grupo nila. Nakakatuwa, no? Sabi niya, "They went from us." Sila ay lumabas mula sa atin. But they were not of us, sabi niya, ngunit sila ay hindi talaga kabilang sa atin. Kung sila ay kabilang sa atin, or if they had been with us, kung sila ay kabilang sa atin, they would have continued with us. Sila ay magpapatuloy na kasama natin. Mananatili sa atin. Ngunit, sila ay lumabas. Upang ito ay may pakitang malinaw na sila ay hindi talaga kabilang sa atin. Yan. So ano tinutukoy ni Apostol Juan dyan? Kabilang sa atin pero lumabas, hindi sila kabilang sa atin. Sila ay nagmula sa atin. So sino ang particular na tinutukoy dyan? Sa panahon ng pangangaral ng mga apostol, marami talaga ang natatawag ng mabuting balita, ng gospel. Isa na riyan si Simon Magus. Tuwan-tuwa siya na makita niya yung kapangyarihan ng Diyos na bumabagsak sa mga tao, lalo na nung nilehans nila Apostle Peter at Apostle John yung mga believers sa Samaria. Pero hindi siya kasama roon sa mga nalehans at nabautismuhan. Inobserbahan niya lang yon. Pero doon sa kwento sa Acts chapter 8,
may salita doon na naniwala din si Simon Magus sa pangangaral ni Philip. Si Philip kasi ang naunang nangaral doon at gumawa siya ng maraming mga tanda o himala at marami ang naniwala kasama ron si Simon Magus. Nagpabautismo ba yan? No? Kung mababasa natin, parang nagpabautismo pa si Simon Magus. Tingnan nga natin sa Acts chapter 2, sa Acts chapter 8. Sabi diyan, yung mga nagsikalat sa persecution ni Pablo ay ipinangaral. Sa verse 4 ay ipinangaral ang salita ng Diyos. Si Felipe ay bumaba sa Samaria at priroklama niya si Kristo doon. At ang mga tao ay nakinig sa mga sinasabi ni Felipe. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga tanda na ginagawa niya, maging ang mga espiritu, mga bad spirit, ay lumalabas at naghihiyawan pa. Lumalabas ito sa maraming mga inalihan, maging sa mga paralisa ay mga nagsigaling. Kaya nga nagkaroon ng kagalakan sa buong syudad. Merong isang tao na nagngangalang Simon na nagpa-practice ng magic. Siya rin ay namangha. Sabi dito, ka-practice ng magic at pinapamangha niya ang mga tao sa taga-Samaria na sinasabi niya sa sarili niya na siya ay isang dakilang tao. Sila ay nakikinig kay Simon mula sa maliit hanggang sa mga greatest, mga kilalang tao. At sinasabi nila na itong taong to ay mayroong kapangyarihan mula sa Diyos na tinatawag na great or dakila. Nakikinig sila sa kanya sapagkat sa mahabang panahon ay napamangha niya ni Simon Mago ang mga tao sa pamamagitan ng magic. Pero ngunit nang siyala ay nanalig o naniwala kay Felipe sa kanyang pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, sila ay nagpabautismo, maging lalaki o mga babae. Maging si Simon mismo ay naniwala. Kita niya? Matapos na siya ay magpabautismo, siya ay nagpatuloy na sumama kay Felipe. At tinitingnan niya ang mga tanda at mga dakilang milagro na ginagawa ni Felipe at siya ay namamangha. Ito yon. So, nung pumunta yung mga apostol, si Juan tsaka nabalitaan ng mga disipulo ng mga apostol sa Judea, yung ginagawa ni Felipe na nagsisitanggap yung mga tao ng mabuting balita sa Samaria, nagalak sila at pumunta sila sapagkat ang intensyon nila, yung mga tao ay tumanggap lang ng mabuting balita, pero hindi pa sila tumatanggap ng banal na espiritu. Kaya pumunta sila ron at pinatungan nila ng mga kamay yung mga believers. At sabi ng Bible, when they laid hands, nang pinatong nila ang kanilang mga kamay, sila ay nagsitanggap ng banal na espiritu. Ngayon, nang makita ito ni Simon Magus, na tinanggap nila yung espiritu ng Diyos sa pagpapatong ng kamay ng mga apostoles, nag-offer siya ng pera. Intensyon niya na mabigyan din siya, thinking na kaya niyang makuha yung ganong klaseng kapangyarihan sa pagbabribe. Kaya nga sinabi ni Apostol Pedro sa kanya, malipol o maparam ka kasama ng iyong
mga pera sapagkat iniisip mo na kaya mong tumanggap ng mga kaloob ng Diyos sa paraan ng pagbibigay ng pera. Wala kang parte o portion sa gawain na ito sapagkat ang iyong puso ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Magsisi ka sa iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon kung posible pa na ang intensyon ng puso mo ay pwedeng mapatawad. Sapagkat nakikita ko na maitim, no? O mapait. Oo. Ang iyong puso, no? Gall of bitterness. Ibig sabihin may kasamaan or may kaitiman ang nasa loob ng puso mo at ikaw ay nakatali sa kasalanan. Natakot si Simon at sinabi niya, panalangin mo ako sa Panginoon mo upang lahat ng sinabi mo ay wag dumating sa akin. Naramdaman niya yung power na sinasabi ni Apostol. So, ang ibig ko lang sabihin, kaya ako nabanggit ito, hindi talaga naging Christian si Simon Magus. At siya ang sinabi ng mga later on, ng mga nagkwento, ng mga believers matapos ang mga apostol, ito sila Irenaeus, sila maging si Josephus na na Hudyo, na historian pero hindi siya Christian. Nagsulat din siya tungkol sa mga bagay na ito na naging kalaban ng mga Kristiyano itong si Simon Magus at nagpaumpisa siya ng kanyang relihiyon na kulto na tinatawag na Gnostic. Yan. Diyan din sumama yung kilalang lalaki na sinasabing siya ay Kristiyano pero siya ay Gnostic na si Marcion. Si Marcion. I-research nyo sa computer yan, sa internet, si Marcion. Na gumawa rin to ng sarili niyang Bible. No? Pinipili niya ang Bible niya, kumukuha siya ng sarili niyang canon, ng kanyang scriptures, pinipili niya lang, hindi ko lang matandaan kung ano yung mga pinagpipili niya, at marami sa Biblia natin ang nireject niya, na hindi nag-a-agree sa kanyang idea. So sabi sa history, sila yung promoter ng Gnosticism. Yung Gnosticism, kumikilala yan kay Jesus Christ pero sa unang panahon, pero iba yung kanilang pagkakilala kay Jesus Christ. Particularly, ang famous na katuruan ng Gnosticism ay ang spirit ay good, ang matter or physical things ay evil. Yan ang kanilang isang pamosong teaching. Kaya never na ang Holy God ay mananahan sa physical matter kasi evil yung kasama yung sa ating flesh. No? Yan ay evil, yan ay bad. Hindi raw mananahan dyan ang Espiritu ng Diyos. Kaya hindi sila naniniwala sa incarnation ni Christ. Yan. Kaya hindi nila kinikilala si Jesus Christ. Kaya narinig ninyo yung paliwanag ni Apostol Juan, ang sino mang nag-deny kay Jesucristo, ang Ama ay wala sa Kanya.
Nakita niyo? Sinasabi ni Apostol Juan, whoever denies the Son wala sa kanyang Ama. At sino mang nagko-confess o naniniwala o nananalig sa anak, sumasa kanya rin ang Ama. So ito yung sinasabi ni Apostol no? Ito yung sinasabi ni Apostol Juan na formerly kasama natin sila, naniniwala sila, nakikinig sila. Kaisa natin sila. Masaya silang tumanggap ng pangangaral ng mabuting balita. Pero later on, lumalabas na sila at tinutuligsa na yung ating katuruan. So particularly, kaya nga yung early Christian, na nakita ninyo, yung sumikat yung si Arian, lumabas yung turo ng Arianism kay Arius na si Jesucristo ay lesser na Diyos siya. Hindi siya kapantay ng Diyos Ama. Ang rason, siya ay may pinag-umpisahan. Merong panahon na siya ay wala. There was a time where he was not. So yan ang doktrina ni Arius. Kaya malaking issue yan sa early church, no? Kasama nito, flourish pa rin sa panahon nila hanggang sa panahon ng Nicaea yung Gnosticism. So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, mga lahat ng mga tumutuyigsa, lalo na sa pagkilala sa pagka-Diyos at pagkatao ng Panginoon Jesucristo, sila na yung tinatagurian ng mga antikristo. Sinisira talaga nila ang doktrina ng pagkatao ng Panginoon Jesucristo. Sinisira din nila ang doktrina ng pagka-Diyos ni Jesucristo. Although tunay, aminin natin, mystery yun. Great is, yan sinasabi ni Apostol Pablo sa Timothy, great is the mystery of God. Napakadakila ng hiwaga ng Diyos. Pero nakalagay dun sa sulat, great is the mystery of godliness, na tinatranslate sa Tagalog na kabanalan, no? Napakadakila ng hiwaga ng kabanalan ng Diyos. Pero hindi mo siya maintindihan sa ganung salita. Mas maintindihan mo siya, napakadakila ng hiwaga ng pagka-Diyos ni Jesucristo. Siya ay tao at siya ay Diyos. No? Kasi nakalagay doon, he was manifest in the flesh. Tingnan nga natin sa 1 Timothy. Yan, 1 Timothy chapter 3, verse 16. Sabi rito, great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh. Ano yung manifested? Nakita, nagmanifest, nahayag. Siya ay nahayag sa laman, vindicated by the Spirit. Ipinagtanggol o ibig sabihin, ipinakitang matuwid sa pamamagitan ng Espiritu o iginanti ng Espiritu, no? Parang ganyan. Vindicated. Seen by the angels. Nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa lahat ng mga bansa. Pinaniwalaan sa buong sanlibutan. At siya ay kinuha at dinala sa kaluwalhatian, taken up in glory. So sino yan? Jesus Christ yan.
yung mystery. Di ba? Ang hirap isipin yon, di ba? Sino man nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Lalo na nung sinabi ng Panginoon sa John 10, yung pinag-aralan natin last time, nung pilit siyang babatuhin ng mga kapwa niya Hudyo, walang makakaalis sa kanila sa aking kamay, ganon din sa kamay ng Ama, sapagkat dakila ang aking Ama, walang makakatanggal sa kanila sa kamay ng aking Ama, yung mga ililigtas niya. And later on, sinabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Galit na naman sila. Pero pinalambot ni Jesus Christ yon sa sunod na, yung isang haba ng kwentuhan na yon, ng palitan ng salita, pinalambot ni Jesus Christ yon. Sabi ng Panginoon, kung ayaw niyo maniwala sa aking sinasabi, at least maniwala kayo sa mga tanda o milagro na ginagawa ko. So, totoo yung himala na ginagawa niya. Yung himala na ginagawa niya ay gawa lang ng Diyos. Walang tao na nakagagawa nun. Upang malaman ninyo at maunawaan ninyo na ang Ama, ito yon, medyo nilower niya yung translation, yung pagpapaliwanag. Upang malaman ninyo at maunawaan ninyo na ang Ama ay suma sa akin. At ang Ama, at ako ay suma sa Ama. Yun, medyo madaling tanggapin yon, no? Pero yung literal na sinabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Matigas yun. So, yan ang sinisira nila. Yung mga sinasabi ni Apostol Pablo, Apostol Juan, diyan sa 1 John, sila yung kasama natin, ngunit sila'y lumabas sa atin sapagkat sa totoo, hindi talaga sila kabilang sa atin. Sila ay lumabas upang mahayag ng malinaw na talagang hindi sila kabilang sa atin. Ibig sabihin, iba ang espiritu nila. Ibig sabihin, iba ang natutunan nila, hindi galing sa espiritu ng Diyos. Iba ang aral nila. Iba ang konsepto na iniisip nila sa Diyos. Tandaan natin, Yan ay mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya dapat nagkakaisa tayo sa pagkilala. Nagkakaisa tayo sa pagkakilala kay Jesucristo. Si Jesucristo ay fully God. Even Jesus Christ is fully man. Importante yun na siya ay fully man. Bakit? Yung fully man, hindi siya pwedeng maging tagapamagitan ng tao kung hindi siya naging tao. At hindi rin siya pwedeng maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao kung hindi rin siya fully God. Iyan ang isa sa katotohanan kung bakit si Jesucristo lang ang makakagawa ng posisyon na yan. Na yung kanyang gagawing alay ay eternal kasi siya ay isang eternal God. So, hindi kinikilala yan. Kaya nga marami dyan matitisod eh. So, sila yon, no? Ito yung mga tao na antikristo, na may sariling dunong, may sariling galing. Pero ang tandaan natin, pag yan ay hindi galing, ang ating pinakadoktrina, mismo yung salita ni Kristo. Doon tayo lahat kumukuha ng katotohanan dahil si Jesucristo ang totoo. Kung anong sinabi niya, kahit na hindi natin maintindihan, ay panghawakan natin yun. Kasi iyon ang katotohanan. Hindi ang Diyos ang tinuturuan natin. Sila Marcion, yung mga Gnostic, ang Diyos ang tinuturuan. Tayo ang tinuturuan ng Diyos, kaya tayo ang kailangan
umunawa. Pero yung sinasabi ni Kristo, iyon ang katotohanan, iyon ang liwanag. Binibigyan tayo ng pangunawa. Kaya nga sinabi ni Apostol Juan, pumarito si Jesucristo dahil binigyan niya tayo ng kaunawaan. Ano ang kaunawaan na binibigay ni Jesucristo? Yung mga sinasabi niya na totoo. Ito ang totoo. Ano yung totoo? Ako at ang Ama, iisa. Ngayon, paano? Ngayon ang tanong, paano na-resolve? Paano na-resolve yan ng Kristiyano? Yan ang lumalabas ngayon sa mga theology. Ni-resolve nila yan, totoo, merong 3 persona. Yung Trinity ay 3 persona. At yung Trinity, hindi ibig sabihin tritheism. Alam niyo ba ibig sabihin ng tritheism? Yung tritheism, yung theism, galing sa salitang theo, Diyos. Yung ism, ibig sabihin, idea. So, ano ibig sabihin ng tritheism? 3 idea ng Diyos. 3 idea na may 3 Diyos. Hindi yon. Yung Trinity, hindi tritheism. Kundi, ay Trinity is 3 person in one essence. Alam niyo yung essence? Yung pinaliwanag ko na sa inyo. Yung essence ay yung Diyos, pagka-Diyos. Yung katangian, yung klase. Tayo ay magkakaibang persona. Ikaw, si Connie, si Merna, magkakaiba tayo ng persona. Pero iisa tayong klase. Anong klase yon? Humankind. Sa Diyos, ganon. Magkakaiba sila ng persona, Holy Spirit, God the Father, at saka God the Son. Iba, ang Ama, hindi ang anak. Dahil ang Ama, hindi bumababa. Ang anak ang sinugo. Ang Ama, hindi namamatay. Ang anak namatay. Kilinim niya sa Revelation, I was dead, but now I'm alive forevermore. Ang Holy Spirit, iba rin. Dahil sinabi ni Jesucristo, pag pumaroon ako sa Ama, susuguin ko ang Banal na Espiritu. So, hindi ibig sabihin na susuguin ko ang sarili ko. Kaya nga sinabi ko sa inyo, may pagkakaiba yon dahil yung isa ay nagpapatotoo dun sa isa. Tinuturo niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi naman pwedeng sabihin na Ama ko, nakaturo siya sa sarili niya, bakit mo ako pinabayaan? Malaking kalokohan yon. So, ibig sabihin, magkakaiba sila ng persona, pero iisa silang Diyos. Yun ang kanilang kind. God kind. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Ako at ang Ama ay iisa sa pagka-Diyos. Kaya kung anong katangian ng Ama, di ba? Nililinaw ni Jesucristo, kung anong katangian ng Ama, katangian ko rin. Kung anong katangian ko, katangian Banal na Espiritu. Kung ang Ama ay nakapagbubuhay ng patay, ako rin may kakayahang bumuhay ng patay. Kung ang Ama ay nakakapagpatawad ng kasalanan, papakita ko sa inyo na ang anak ay may authority na magpatawad ng kasalanan. Kung ang Ama ay may kapangyarihan sa nature, pinakita ni Jesucristo, ako rin ay may kapangyarihan na patigilin ang bagyo. So, ipinapakita lang ni Jesucristo yon para maunawaan ng tao na si Kristo hindi lang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. So, ito yung hindi maintindihan at ayaw nila intindihin. Kaya gumagawa ng sariling doktrina itong mga sinasabi ni Apostol Juan na sila ay kabilang sa atin pero hindi talaga sila kasama natin. Kasi ibang espiritu at ibang doktrina
at ibang aral ang naitanim sa mga tao na ito. Ayaw nilang pulutin, ayaw nilang kunin ang turo o aral ni Jesucristo. Sa verse 20, sinabi ni Apostol John, ngunit kayo ay may pahid mula sa banal, the Holy One. You have been anointed. Ano yung anointed? Ang sinasabihan niya rito, yung mga sinulatan niya, kasama na tayo ron, yung mga believers. Kayo ay anointed. Tapos na. Anointed, past tense. Kayo ay napahira na ng Holy One. Sa King James kasi, unction. Mahirap intindihin yung salitang unction. Sa ibang translation, you have an anointing from the Holy One. Pero ang mas tama, you have been anointed. Kayo ay napahira na. No? Sa ibang translation, you have had the Holy Spirit poured out on you. So dito, malalaman natin, kaya nga pag nag-aral kayo ng word study, sa epistles, ito lang si John, siya lang ang gumamit ng anointing. Ang original word niya ay charisma o charisma. Ang meaning ay pagbahid, unguent or smearing, pagpahid, no? Pero particularly, figuratively yan, yung pag-ano ng Holy Spirit. Pagbaba ng Holy Spirit. Yan ang ang ibig sabihin ni Apostol Juan, no? Meron kayong pahid mula sa nag-iisang banal. Sino yung nag-iisang banal? The Holy One. Si Jesus Christ yun, the Holy One of Israel. So meron kayong pahid mula sa Kanya. So ano yung pahid na yon? Yung banal na Espiritu na tinanggap natin. So tandaan niyo yan, ha? You have been anointed by the Holy One. Ibig sabihin, kayo ay may pahid mula kay Jesucristo. Ito yung pinapaliwanag natin sa John chapter 7, verse 38. Kapag kayo sumampalataya, kayo ay tatanggap ng banal na Espiritu. Kaya pag-aaralan natin, no? Kasi ang doktrina ngayon sa Kristyanismo sa maraming lugar, magkakaiba. Yung kapag sumampalataya ka, nakatanggap ka ng kaligtasan, iba pa yung anointing o baptism sa Holy Spirit. Ngayon ang tanong, yung baptism na ginagawa sa Holy Spirit, sino magbabaptize? Yung pastor? Yung evangelist? Mga super pastor? Hindi nila magagawa yon. Si Jesus Christ na ang gumagawa nun. Yun ang sinabi ni Apostol Juan. Ako, babautismo kayo sa tubig, pero someone is greater than I will baptize you in the Spirit. Si Jesus Christ lang ang gumagawa nun. At yun ay nangyayari kapag tayo ay sumasampalataya. Yung pinaliwanag ko na last time sa inyo. So itong salita ni Apostol Juan, the same sa sinasabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 12. Ang sinasabihan niya rito, but you have been anointed. Sino yung sinasabihan niya rito? Yung mga children, yung mga believers, lahat. But you have been anointed by the Holy One. So lahat sila na-anoint ng Holy One. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12. Tingnan natin. Sa verse 13. Ano yung sabi dyan?
Dito, ang ginamit niyang salita rito, baptized. For in one spirit, sa isang espiritu, kayong lahat ay nabautismuhan sa isang katawan. So, ano ibig sabihin nun? Ang gumagawa para tayo ay mapabilang sa katawan ni Kristo ay kapag tayo ay nabautismuhan o tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Pero ang sabi diyan, lahat kayo ay nabautismuhan sa isang espiritu, sa isang katawan. Ngayon ang tanong ko sa inyo, kailan kayo nabautismuhan ng Banal na Espiritu na nakita nyo literal? Wala. Maging sa Book of Acts, yung mga sumampalataya doon, 3,000. Sumunod, ilang libo. Wala kayong mababasa na isa-isa silang pinahilera ng mga apostol para tumanggap ng Holy Spirit. Pero nakalagay sa Bible, sila ay idinadagdag sa iglesia ang mga sumampalataya. Ano yung iglesia? Katawan ni Kristo, yung iglesia, katawan ni Kristo. So, paano sila nadadagdag sa iglesia, sa katawan ni Kristo? Kapag sila ay tumanggap ng Holy Spirit. Hindi ka pwedeng maging kabilang sa iglesia o katawan ni Kristo nang hindi ka tumatanggap ng Holy Spirit. Ngayon ang tanong, kailan natanggap nila yon? Nung sila ay sumampalataya, tinanggap nila yung salita na ibinabahagi sa kanila. Yun ang malinaw doon. Kasi may mas malalim pa na paliwanag doon sa belief. Sa belief. Ewan ko kung maintindihan nyo, kung papaliwanag ko sa inyo. Katulad yan sa belief din, katulad yan sa belief sa kasinungalingan. Yung kasinungalingan, pag naniwala ka, naipupunla sa iyo. At yung naipupunla sa iyo, iyon ay kaparehas sa pagbubuntis. Naintindihan nyo? Ipinagbubuntis mo yon. Kapag nakuha mo yon, pinaniwalaan mo, ipinagbubuntis mo yon. So ano yung pinagbubuntis? Merong isinilang sa'yo. Katulad din sa kasalanan. Yun sa Santiago. Pakingita ko sa inyo. Chapter 1. Ano yung sabi dyan? But each person, ang bawat tao, ay natutokso kapag siya ay nahihila ng sarili niyang pita. At ang pita, kapag ito ay namuo o ipinaglihi, ito ay magbubunga o magsisilang ng kasalanan. Nakita niyo? Yung word na conceived dyan, ang ginamit dyan ay sulambano. Yung sulambano ay salita lang na nakuha mo. Yung salitang sulambano ay salita na natanggap mo. Iyan din ang salita na ginamit sa pagbubuntis ni Maria. Sa Luke chapter 1, nung siya ay sinabihan ng anghel na ikaw, Maria, ay magbubuntis. Paano ako magbubuntis? Wala akong asawa. Hindi, ay pagbubuntis mo ay galing sa Espiritu ng Diyos. So, naintindihan nyo? So, anong ibinibigay na anghel sa kanya? Mensahe, salita. At yung salita, tinanggap niya, pinaniwalaan niya.
Kaya siya nagbuntis. At yun ang sinasabi ni Apostol Juan, ang salita ay ang berbo o salita ay naging tao. So yan. So yung anointing, lahat tayo ay may anointing. Unawain niyo yan, ha? At lahat kayo, kapag mayroon kayong anointing, tumanggap kayo ng Espiritu ng Diyos dahil sa pananampalataya, iyon na yung umpisa. Meron na kayong karunungan. Ano yung karunungan na yon? Pinag-uumpisan. Karunungan sa katotohanan. At ang katotohanan na yon, saan nyo makukuha? Kay Kristo. Dahil si Kristo ang katotohanan, I am the truth. Yun ang pinaka pundasyon. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, hindi nyo na kailangan turuan. Meron na kayong kaalaman. Mag-uumpisa yun doon. Ayaw nyo lang pagbulay-bulayan. Ayaw nyo lang i-develop. Pakita ko sa inyo sa 1 Corinthians chapter 2. Sabi niya rito, gaya na nasusulat, walang mata na nakakita, walang tenga na nakarinig, o wala man lang puso na naka-imagine kung ano ang inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Pero ang mga bagay na ito, inihahayag ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang Espiritu ang sumasaliksik sa lahat ng bagay, maging sa malalalim na bagay ng Diyos. Sino nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa Espiritu ng nasa tao, na nasa Kanya? Ganon din naman, wala nakakaalam ng iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon, hindi tayo tumanggap ng Espiritu na nagmumula sa sanlibutan. Kita nyo? Kundi, ang Espiritu na galing sa Diyos. So, anong magiging bunga sa atin yan? Upang malaman natin at maunawaan ang mga bagay na libreng ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Meron na kayo niyan. Yung sinasabing anointing. Kapag may anointing ka, hindi na kailangan, meron ka ng kaalaman. You have knowledge. Kami nagbabahagi ng mga ito sa salita, hindi tinuro ng tao, hindi tinuro sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi tinuro sa pamamagitan ng Espiritu na ipinapaliwanag o ininterpret ang mga katotohanang espiritual doon sa mga taong espiritual. Ang taong espiritual ay yung mga taong may Espiritu ng Diyos. So tandaan nyo, kaya anumang bagay na sinabi ng Diyos at ibinibigay sa atin ng Diyos, madali nating maunawaan yun kasi meron na tayong Espiritu ng Diyos na siya nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Ito yung anointing na sinasabi ni Juan. Kaya balik tayo doon sa salita ni Juan, chapter 2. Ano dyan? Ngunit kayo ay
napahiran ng banal ng nag-iisang banal si Jesucristo at kayong lahat ay may kaalaman. Nakita niyo? Saan niyo ito matatagpuan? John 14. Sa sinabi ni Jesus Christ. O John 16. John 16. I am the way, the truth, and the life. Verse 13. Ito yung anointing. Kapag ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ano sabi? Kayo ay gagabayan sa lahat ng katotohanan. Napansin niyo ba yon? Meron na kayo yan. Hindi siya nagsasalita sa sarili niyang otoridad, ngunit kung ano ang mga bagay na narinig niya, iyon ang sasabihin niya at idideklara niya sa inyo ang mga bagay na darating. Iyan din ang kasagutan na unawain ninyo, no? Iyan din ang kasagutan. Pag maunawaan ninyo, iyan ang kasagutan na sinasabi ng Panginoon. Kayo ay kakalad ka rin sa harapan ng yung mga apostol to, Sa pangangaral nyo ng mabuting balita, kayo ay dadalhin sa harapan ng mga gobernador, hari, para kayo ay magpatotoo. Pero huwag kayong mangamba kung anong sasabihin ninyo, sapagkat ibibigay sa inyo ang inyong sasabihin. Sino gagawa nun? Holy Spirit yun. Yan yung anointing. Hindi lang kayo bibigyan ng salita, kundi bibigyan din kayo ng karunungan. Alam ninyo, hindi kayo nagsasalita nang hindi nyo alam. kundi alam ninyo yung katotohanan ng sinasabi ninyo, katulad ni Esteban. Nung pinatay siya, hindi nila ma-resist yung mga sinasabi niya kasi galing yun sa Holy Spirit. Kaya sabi nung sumulat na si Lucas, siya ay punong-puno ng Espiritu habang sinasabi niya yon. Kaya sinabi ni Esteban, bakit kay titigas ng ulo nyo, lagi ninyong nire-resist? Ano yung nire-resist? Kinakalaban ang banal na Espiritu. So nasaan ang Holy Spirit doon? Sa sinasabi niya. Yung mga salita na sinasabi niya, patuloy na tinatanggihan ng kanyang mga kababayan. Iyon yun. Okay, tapos na natin. Sa kaya nga sabi ni Apostol Juan dito sa verse 21, isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito, hindi dahil hindi nyo alam ang katotohanan, kundi alam ninyo ang katotohanan, at sapagkat alam ninyo ang katotohanan, walang kasinungalingan doon sa katotohanan na yon. So lahat yon ay nakaangkla kay Jesus Christ. Siya ang katotohanan. At yung kaalaman nila patungkol kay Jesucristo, lahat yon ay katotohanan. Pero doon sa mga hindi maliligtas, hindi talaga nila maunawaan yun. Sabihin mo rin kayo. Kasi wala silang anointing, wala silang Holy Spirit. Bukas magpapadala. Kaya sila yung, ano ang spiritong meron sa kanila? Iyon na sinasabihan niya, mga espiritu ng Antikristo. Sila ang may espiritu ng Antikristo. Kaya kalaban sila ng kalaban kay Jesucristo. At nilalabanan nila yung pangangaral
ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo. Kaya nilinaw uli ni Apostol Juan yan, no? Sino ang sinungaling? Siya yung mga nagkakaila na si Jesucristo, na si Jesus ang Mesaya o Kristo. Ito sinisira nila eh. Yung Mesaya o Kristo, hindi lang siya yung sinasabi sa Biblia na pinahiran. No? Siya yung pinahiran, siya yung anointed. Hindi lang yon. Ang mas malalim doon, ano yon? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Iyon ang malalim doon. Iyon ang ayaw nilang tanggapin. Iyon ang ayaw nilang paniwalaan. Kaya pag ikinaila mo si Kristo, kasama na rin na ikinakaila mo ang Ama. Bakit? Kasi si Jesus at ang Ama isa. Jesus at ang Ama iisa. Kaya walang tao na nagkakaila kay Kristo na siya ay nasa Diyos. Pag ikinaila mo si Jesucristo, totally kinakaila mo ang Diyos kasama na ang Ama. Pero pag tinatanggap mo na si Jesus ang Kristo at yan ang katuruan sa pasimula pa, kaya nga sinasabi niya, kayo manatili kayo sa mga narinig nyo sa pasimula pa, kung ito ay nananatili sa inyo, kayo rin ay nananatili sa anak at sa Ama. Naintindihan nyo? Verse 24. Kung ano ang narinig nyo sa pasimula pa ay nananatili sa inyo, kung ano ang narinig ninyo sa pasimula pa na nananatili sa inyo, kung magkagayon, kayo rin ay nananatili sa anak at sa Ama. At kayo ay may pangako na katulad ng ipinangako niya sa atin, ano yon? Buhay na walang hanggan. At sinusulat ko ang mga bagay na ito sapagkat mayroong mga nagtatangka na kayo ay dayain sa verse 26. Yung nagtatangkang dayain, iniiba nila yung istorya. Pinapabulaanan nila yung maraming bagay patungkol kay Kristo, kung ano-ano ang dinadagdag nila, na iyon naman ay hindi galing sa Diyos. Iyon ay galing sa Antikristo. So lahat yan, no? Kaya nga sinisira ng Antikristo yan. Bakit? Sinisira yan na may mga espiritu ng Antikristo. Bakit? Para hindi mo paniwala. At ano pa? Malayo ka sa Diyos. Ano pa? Sila ang paniwalaan mo. Ano pa? Kasi may darating na papapil na siya ang Kristo. Yung Antikristong darating. Siyang papaniwalaan. Oo, na siya ang dapat paniwalaan. Iyan ang ano diyan. Kaya nga sinisira niya yung nauna dahil mawawala na siya ng papel pag dumating siya. Siya ang tunay daw. Yan ay labanan ng katotohanan kung sino ang totoo. Kaya nga manatili, no? Yan ang natin na alamin muna natin kung ano yung totoo. Saan natin makukuha yung totoo. Kailangan maging firmes tayo o maging matibay tayo kung saan yung totoo, yung katotohanan. At yan ay na kay Kristo. Si Kristo ay dumating na. Ngayon, sisirain nila yon. Sa iba't ibang kaparaanan, sisirain nila yung mga bagay na yon. Andiyan na, lumilitaw na may Christian Science. May marami pang mga binabasa ako na marami pala yan, mga Catholic Gnostic.
apostolika pa yung mga title ng kanilang mga church. Marami yan ngayon, hanggang ngayon. Apostolic, Gnostic, mga pangalan ng mga grupo na yan. Isa sa famous nilang katuruan diyan sa Gnostic na nakuha ng mga Hindus, na nakuha ng mga Mormons sa pagtatangka nila na sirain si Kristo sa kanyang pagkatao. Ang kanilang interpretation, si Kristo hindi Diyos yan. Pero later on, naging Diyos. Kasi naunawaan niya yung daan ng pagka-Diyos. Yan ang turo nila eh. Siya ay nagumpisa sa tao at dumating sa kanya yung kaliwanagan. Iyan ang kaalaman ng mga Gnostic. Meron silang sikretong knowledge na ibibigay sa iyo. Na later on, maniniwala ka na mawawari mo sa iyong sarili na hindi ka pala tao lang. Ikaw ay Diyos din. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay Diyos. So yan ang kanilang yan ang kanilang pang daya. At later on ay marirealize mo katulad ni Kristo na ikaw talaga ay Diyos. Yan. So nakita nyo, medyo malalim na turo yan. Sa Kristyanismo, maraming nakapasok na turong ganyan. Kahit sa Pentecostal. Kaya nga sila, later on, ang asta nila parang Diyos na rin. Nagko-command sila. Dahil yung anointing na sinasabi, iyon ang realization na talagang may natanggap silang espiritu na galing sa Diyos. And later on, sila ay parang Diyos na rin. So lahat yan deception, ha? Okay, ganyan na lang tayo. Naunawaan natin. Amen. Walang isa dyan, oh. Bato ba yun? Oo, si Bato. Nag-amen. Kuya Arnel.